Um, Tulad ng sinabi ni Pastor June, nagkakilala po kami sa Mission Conference sa Cebu. At ako po ay napunta dito sa Maynila. Gawa po ng naimbitahan din po ako ng aking kaibigan na hawakan ng isang responsibilidad na sa security agency, being a trainer. I was saved 1972 po under the ministry of Pastor Yero sa Katbalogan, Samar. And then nag-aral po ako sa Bible College sa Cebu 1972. And then martial law, natawag po ako sa military, Philippine Constabulary, at nag-serve po ako sa Mindanao. At pasalamat ako sa Panginoon at ligtas pa po ako, buhay pa po ako ngayon. Gawa na ng twice na ambush, at least nakaligtas pa po. At marami po ako na-experience na yung mga dead bodies. And then, katulad doon sa Tacloban, sa nangyari sa amin sa Samar, naka-experience din po ako na naman ng mga patay na nasa kalsada at nadadaanan at itinatabi muna bago ako nakapunta rito sa Maynila. Pasalamat ako sa Panginoon dahil muli akong nakabalik sa pag-siserve sa Kanya. Naranasan ko magdala ng M16 rifle at ngayon po ay John 3:16 Bible, hindi po rifle, Bible, kasi yung sa military, protection of lives. And then dito po sa John 3:16, protection of lives so that hindi mapunta sa hell. Warning. Papasalamat ako sa gabing ito na it's my great privilege na nakarating dito sa inyo. At ating bubuksan ang ating mga Bibles. Ako po ay bibigay ng share sa inyo. John chapter 15, the Gospel of John chapter 15, 1 to 11. Akin pong babasahin. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Verse 3. Now ye are chosen, or now ye are clean, through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I am in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bring forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. As the Father hath loved me, ye have
so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love. These things have I written unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Our God, Heavenly Father, Lord, salamat sa gabing ito na ibinigay mo sa pinagkaloob mo sa amin. At I'm asking your Holy Spirit, Lord, na mag-guide sa gabing ito, sa message sa gabing ito. Ang lahat pong ito ay dinalangin ko sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. So dito po sa Gospel of John, makita natin dito yung abiding in Christ. Abide. Ako po ay nag-abide kay Christ hanggang ngayon. Nagkaroon po ako ng problema sa buhay ko, katulad sa Mindanao, nung panahon yun, subalit po ako ay nagpatuloy sa Kanya. Although maraming mga trials na dumating sa buhay ko, at salamat ako sa Panginoon, nakabalik ako sa Kanya. So, itong verse po ito, itong chapter 15, 1 to 11, makikita po natin dito na Jesus uses familiar things to explain mysteries. Familiar things like promises of mansions, the Spirit, peace, the bread, the light, the door, the good shepherd, and the way, the truth, the life. So the vine and the branches. So the word abide used 8 times in 10 verses. He abide in us in Revelation 3:20. Atin po mababasa doon, Revelation 3:20. Sabi po dito, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. We abide in him in verse 4 to 8. Nakita po natin na we abide in him. He said, abide in me and I am in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. So ang mga tao po, marami pong naniniwala sa Panginoon, paniniwala, pero hindi po nag-a-abide. Paniniwala lang. Paniniwalang Diyos. Maski sa Samar, naniniwala sila. Maski nga doon sa pinupuntahan ko sa liblib na lugar, naglalakad pa ako ng 10 kilometers. And then, sa 10 kilometers, because maraming NPA, dahil yung isang pastor doon, nakasama ko, ginapos po siya, at yung asawa niya, ginapos sa labas ng bahay niya, mahirap yung kalagayan doon. And then ako naman, pupunta rin doon, pero may dala akong 45. Nandito yung Bible ko, pero yung 45 ko nandito rin. Hindi ako naniniwala sa Panginoon, kasi sabi niya, if ye abide in me, I am in you. Ano po? Pero sabi ko, maganda na rin yung mayroon kaysa wala. So dalawa ng dala ko. Bible at saka yung 45. Pero salamat ako sa Panginoon dahil wala pa naman nangyayari. Although nagpipreach ako, pero nandito yung sa ilalim yung baril ko. Ano po? Baril sa Bible at saka yung baril sa dalawa po. Kasi dapat barilin, bago barilin, maligtas muna siya bago siya mamatay. Ano po? Ano ba yun? Ganun ba yun? Baka sabihin. Doon po, natatakot po ako, baka mamaya mapahiya ako, sabihin, ano ka, baptist ka o save ka? Baka mamaya sabihin ko, noon, pero ngayon hindi na. Mahirap po yun. Kasi baril na ho yun. Kasi
minsan ang trials ng faith natin, oo, mayroon tayong kaba. Hindi takot. Iba yung kaba at saka takot. Kasi kung takot tayo, maski maglakad sa kalsada, hindi tayo, takot tayo, mamatay. May kaba lang, pero hindi takot. Katulad ko po, kinakabahan ako, ngayon dito, pero hindi po ako natatakot sa inyo. Oho, kasi hindi naman ho kayo mga tao. Kaya ganun po. So, dito po, makita natin dito, abide in Him. So, abiding in Christ. Hindi po, yung believe ngayon, believe. Ano ba yung tumawid sa wire, alam ko naman, nakuha na siguro nyo yan na example, yung tumawid sa wire, pagkatapos naniwala ba kayo, nakakatawid ako? Opo, nakatawid siya. Sino ang sasama sa inyo? Tatawid tayo. Wala ho. Wala. Naniwala sila pero walang may gusto. Merong bata. Ako, sasakay po ako para makatawid. Sumakay siya at nakatawid. Tinanong siya, bakit ka sumakay doon? Tatay ko po yun eh. Ibig sabihin, may tiwala siya kasi tatay niya. Tayo po ay may tiwala sa Panginoon sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Lahat po ng tumanggap sa Panginoon ay binigyan niya ng kasiguruhan. Binigyan niya ng eternal security. Eternal. Not like ngayon, physical security. Ako po yung nagtuturo ng physical security. Yung mga barriers na tinatawag ng industrial security in the Philippines. Kung paano ho yung security guard natin, yung profession, magamit nila. Pero dito po, ang pag-usapan natin yung tinatawag na eternal security. Ito po ang pinaka-importante sa ating buhay, eternal security. Maaring secured tayo sa building na ito. Maaring secured tayo sa buhay natin sapagkat tayo pensioner. Marami tayong pera, secured tayo. But, hindi po tayo secured sa langit. Meron po mga tao na yung dinadala nilang sinasabing Kristiyano. Tayo po ang tunay na Kristiyano ay yung nag-abide sa Kanya. Sabi niya dito sa verse 8, sabi niya, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Yung fruit po dito na sinatawag, yung prutas, yung the fruit of the Spirit is love, peace, joy, long-suffering, meekness, temperance. Yun po ang tinatawag niyang prutas sa ating buhay. So makikita po natin dito ang benefits. There are 3 benefits na makikita natin dito sa Bible na to abide in Him makes our prayers effectual. Verse 7. Kasi pag walang abide sa verse 7, hindi ka mag-abide, hindi po epektibo. Sabi niya, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So dito po natin makikita yung abide. Sometimes mahirap po yung pag-abide sa Panginoon. Kasi nandiyan po maraming trials, maraming temptations. So, the effectual fervent prayer of a righteous man in James chapter 5, verse 16, sin in the heart hinders answers to prayer in Psalm 66, verse 18. So, there are hindrances in prayers according to Psalm 66:18. So the importance of a consistent prayer life, ito po, in times of trial, consistent prayer po. When a fever rages in your child, na dumarating sa ating mga anak,
mga apo. Yan. When financial collapse seems imminent, and then when health, peace, and strength is gone. So sabi nga dito, don't always have time to get ready for emergencies. And then second is to abide in Him makes our fruit perpetual. When you say always in verse 8, always, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Inulit ko po, basahin. So, the guarantee of continual fruitfulness, further development in verses 15 and 17, makikita po natin dito, sabi niya, henceforth, I call you not servants. Sabi ni Jesus, for the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made unto you. Ye have not chosen me, but I have chosen you. Pinili po tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, pero tayo ang pinili ng Panginoon. And ordain you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, and that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Yun po ang promise niya sa atin. Abide, or abiding in Christ. Chosen to bear fruit. We are chosen to bear fruit. What is that fruit? Sabi nga, narinig ko, sabi niya, the fruit of a Christian is another Christian. Yun ang sabi. The fruit of a Christian is another Christian. Yun po ang sinabi lang. Pero dito, sa Bible, sabi niya dito, chosen to bear fruit. That fruit is the fruit of the Spirit, the love, the joy, the long-suffering, the peace. Yun po ang prutas na pinagsasabi dito. This fruit will remain. Nag-remain po sa isang Kristiyano kapag nag-abide. So makita natin dito yung fruit of the Spirit in Galatians chapter 5, 22, verse 23 also. So it also includes fruitfulness in witnessing. Consistency increase the number of converts. Others are observing our fruit. Others are observing our fruit. Inobserbahan po natin, inobserbahan nila yung mga ating mga bunga. Yung bunga ng tinatawag na peace, meekness, temperance. So we may not be aware of some fruit bearing, like Moses, when he is not aware when he came down from Mount Sinai with a shining face. Makita natin doon sa Exodus. He was unaware that his face was shining. So the last one, to abide in Him makes our joy celestial in verse 11. Sabi po, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Might be full. So makita natin dito, earthly obedience brings heavenly joy. The joy that was set before him in Hebrews chapter 1 or chapter 12 verse 2. So dito sa Acts chapter 16, 25 to 32, makita natin, Paul and Silas were even joyful in prison. Joyful in prison. Sa Samar, sa Leyte, maraming bilanggo. Ngunit nakalabas ng bagyo dahil nasira yung preso, and then nakalabas sila. Yung iba bumalik, sabi nila doon sa jail guard, Sir,
Saka na lang pag wala ng baha. Kasi nakahawak sila sa ano eh, sa ano, nandoon yung jail guard, yung gwardiya. Sabi ng gwardiya, sige, takas na kayo. Alis na kayo, wala akong baril, lahat ng ano, wala na. Sabi na, sir, magkita na lang tayo. Pag katapos ng baha, pag bumaba na yung tubig kasi tumaas nga. Hindi yung barko makyat sa ano eh, sa Gaisano. Yung Philippine Navy na barko, patay lahat ng laman. Yung nag-rescue galing ng Samar, tatawid ng San Juanico Bridge na tatlong 6x6 na laman, itong nandun ako sa Samar, itong Yolanda, ubos, sa San Juanico Bridge pa lang, hindi na nakarating. Doon naman sa training ground ng pulis, sa Tacloban, 3 natira na pulis, patay lahat. Doon sa training, nagtitraining pa lang sila. Hindi pa naka-experience kung paano magkapera. Siyempre, hindi pa naka-experience siya, hindi pa nag-graduate. Siyempre, pag pulis ka may pera, di ba? May sweldo eh. Hindi pa sila nag-experience ng pag-traffic para magkapera, kasi may sweldo, Hindi pa sila naka-experience makahuli, Kasi pulis ko dati rin eh. Trabaho ng mga kasama ko. Hindi ako kasama doon. Kunti kasi binigyan din ako eh. Tinanggap ko, siyempre, bigay, Hindi naman pwedeng hindi bigyan kasi wala rin ako kakainin, nasa field kami. Pagdaan ng 6x6, may laman. Ilan yan? Pag sinabi niya 200, sigurado ka 200 bilangin. Sir, wag na lang bilangin, yung 230. May 30 kaban na sobra. Yan, magsasabi ka ng totoo. O sige, iwan mo yung 5 sako. Sa'yo na lang yung iba. Ganun lang yun kasi nasa field, mahirap talagang kalagayan. So, one time, nag-market kami. Sumama ako. Dahil siyempre, wala kaming pagkain. Inaambos. Nabaliktad yung, mabilis kasi yung patakbo ng kasama ko. Sabi niya, bilisan natin kasi baka ambusin tayo nga naman. Yun na nga, tama talaga. Pagputok, pag ikot niya ganun, baliktad nga. Ako naman, kala ko may tama ako. Sabi ko ganyan. Tapos tingin ko may dugo. Sabi ko, may tama ako. Bakit buhay pa ko? Yung driver, natapakan ko na yung ulo niya. Pero buhay pa siya kasi naipit. Yung dito naman sa tabi ko, kasi nasa gitna ako, nakaganon yung sasakyan namin, tumutulo na yung kasi natamaan siya dito pero buhay pa. Yung dugo napunta dito sa akin, kala ko may tama ako. Umiiyak ako. Sabi ko, inaalabas ko yung mga gamit. Sabi ng kasama ko, yung baril mo, iniwanan ko. Kaya tawag ko yung mga nakakaano ba, para makalabas ako kasi may mga gulay, may mga kami nagkarga. Inaalis ko. Tapos pagdating sa labas, yung mga hindi ko na naramdaman yun. Basta, huwag naiisip ko nga ngayon, pag natutulog ako, minsan nababangungot ako, pag naiisip ko, ano kaya kung tinamaan ako noon? Kasi yung kapatid ko, doon siya namatay sa ambush. Tumanggap na rin siya sa Panginoon. Bali, 2 kapatid ko yung namatay doon sa ambush. Pero tumanggap yun sa Panginoon kasi mga baptist nila, Bible Baptist ng Katmalogan. Tapos nagsundalo sila. So, ako nakabalik. Yung 2, wala na. So, ibig sabihin, nalabas ko yung hindi ako makapaputok ng baril ko kasi umiiyak na ako kasi first time ko kasi wala pa ako experience sa mga ganon. Nung tumagal na, sabi ko, hanap na tayo ng kalaban kasi gusto maka-experience. Nung maka-experience na ako, parang hinahanap-hanap ko na rin. Kasi parang yung parang iniisip mo na pag may ganon, yung may makukuha ka ba? Ibig ko sabihin, makukuha mo yung baril niya, pwede mong ibenta, makukuha mo yung mga ari-arian niya, makukuha mo yung ngipin, kaya siguro na wala ako ng ngipin. Dahil pati yung mga patay na eh. Pasensya ka na lang kailangan ko, kukunin ko yung kutsilyo. Tatanggalin ko ito kasi kailangan ko. Pagdating sa bayan, ibebenta doon sa mga Muslims.
Ano po, yung mga ginto. Kasi yung mga ngipin na may ginto eh. So, kaya pala ako wala, tinanggalan ako ng ngipin yun. Pero wala pa rin doon pa, papaayos ko pa. Kaya pasalamat ako sa Panginoon, nandito ako ngayon. So, binigay ko sa inyo yung word na abiding in Christ. Kasi po, nakikita ko po, marami pong mga churches na hindi po nag-a-abide. Ano po, sabi niya, if you abide in me, I have chosen you. Chosen, pero si Judas chosen din, ano po, chosen siya to be member. Hindi po chosen to be saved. Chosen po siya na maging treasurer. Chosen po siya na maging member ng church, pero hindi po siya chosen na katulad natin na saved. Amen? Amen po. Chosen siya na hindi siya saved. Kasi mababasa rin po natin na binigyan din siya ng power, heal the sick. Saka ano rin sila nagbuhay din ng patay. Pero Judas nga talaga. Kasi siyempre, Judas not. Yung mga member ng church, mayroon din mga Judas po sa church. Judas not tithe, Judas not pray, Judas not visit. Ano po? Dami pong mga Judas. Saka marami din po kontraktor. Kontraktor ba? Mayaman ang church nyo. Kasi daming kontraktor. Opo, kumukontra, kontraktor po. So, salamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng verse na ito na abide in Him. Nag-abide po ako sa Panginoon. At salamat po at buhay ako ngayon. At ipag-pray nyo po kasi yung misis ko mag-retire na. Teacher po siya by profession sa Samar ngayon. At siguro may ano ako sa Panginoon na kung saan man ako niya tawagin o dito bumalik sa Maynila o kaya San Pedro, pag-pray nyo po kasi hindi naman sa takot na ako sa Samar. Baka dito ako tawagin ng Panginoon. So pag-pray nyo po ako kasi yun po ang napipil ko sa akin, sarili, na dito na lang sa Maynila. So, kung saan man ang lupalop tawagin ako ng Panginoon, I will follow. Kasi nasa conviction ko naman, kung saan niya ako ipadala, pupunta ho ako doon. At nandito po ako ngayon sa San Pedro, Laguna, dito kay Brother Rookie. Siya po ang nag-lead sa akin sa Panginoon. At 43 years na kami din nagkita. Nung hinanap niya, sabi kay Pastor Nacionales doon sa Bible Baptist, sabi niya, kilala mo ba si Brother Joseph? Sabi niya, oo, pastor siya ngayon doon sa Lipata, Parana, Samar. Sabi niya, gusto ko siya makita kasi nagtayo ko ng agency, yung Carb Security Agency. Sabi niya, retired na ba siya? Sabi niya, sa military. Sabi ng misis ko, oo. Sabi niya, punta ka rito sa Maynila. At sabi ko, sige, tutulungan kita, brother. Sabi ko, mag-train ng security kasi security officer po ang aking license ngayon. Dating private detective, katapos ko ng year na ito. Siguro, yun ang profession ko na, although itong dinala ko dito galing sa Samar na 10 mga gwardya, train ko po sila at train ko rin sila tumanggap sa Panginoon, kaya lang hindi pa sila baptized. So naghanap sila ng church, sabi nila kung malapit sana kung saan man, sir, sana doon kami din doon kung saan ka nag-church, doon din kami. Sabi ko, hayaan nyo, kung saan man akong church, doon na kayo mag-church kung saan man. Sabi ko sa kanila. At sinabi ko, sa Las Piñas po ako nag-church. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, praise the Lord. So, salamat po, Pastor Joseph. So, tayo po yung manalangin. Let's pray. Loving Father, maraming pong salamat sa binigay mo pong pribileyo po sa amin para mapakinggan at malaman po, Panginoon, ang paggabay mo, Panginoon, sa iyong anak. Maraming pong salamat po, Panginoon, sa aming pong
pagbibigay ng pagpapahalaga sa panalangin, Panginoon, ay napaka-importante po sa inyo pong pagsagot sa aming panalangin na kami po ay manatili po, Panginoon, sa iyo at sa iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, sa iyo, natulungan mo kami po, Panginoon, na tunay na mahamon po kami, Panginoon, na kayo po ay sumasagot lamang po, Panginoon, sa aming mga panalangin kung kami po ay magpapatuloy at manatili po, Panginoon, sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so maraming salamat, Pastor Joseph. At tunay na meron pong layunin ng Panginoon Diyos para sa na-spare po